Good evening, Coach. Good evening, batchmates. Magbibigay lang po ako ng market overview for next week. Uh, Based po dito sa currency strength natin is parang walang masyadong, parang pangit yung yung scoring ng mga currencies kasi puro pula po yung pinapakita. Tapos po dito sa yung yung nakikita ko dito sa nasa long term po ang setting ng natin currency strength is si EUR may signs of bullish momentum from bearish, tapos yung lahat po ng currencies parang nasa pa siya, nasa bearish sentiments. Tapos po dito sa currency heat map natin, naka-bullish po yung most of my currency na tinitrade. Bali po yung plan ko po na mag-trade ng currency pair is ito pong sina AUD-JPY, NZD-JPY, AUD-CHF, saka NZD-CHF. Ito po yung apat. Kung pagbabasihan ko po dito sa currency heatmap is si NZD-JPY, NZD-CHF po is bullish, tapos si AUD-JPY at AUD-CHF is nasa bullish pa rin po siya. And next ko pong titingnan is si currency strength meter ni Baby Pips. Based po dito sa 1 week na 1 week time interval, ang currency strength meter nagpapakita po na si JPY is nasa pa siya, medyo may kalakasan pa si JPY, at si NZD po ay nasa mahina pa rin po yung NZD natin. So, this might indicate na may selling potential po si NZD JPY. Tapos po si AUD may kahinaan pa rin siya, and compare natin kay JPY. So I'm leaning towards selling AUD JPY. Tapos kay CHF naman, since malakas yung selling momentum ni NZD, tapos i-compare mo dito kay CHF na medyo mahina lang yung niya, yung buying momentum. So si NZD CHF ay para sa akin parang selling din siya. Tapos si AUD CHF ganun rin, selling din po siya. And kung titingnan po natin dito sa ating risk on risk off meter po, unang-una kung titingnan is si AUD CHF. Sa ngayon nasa pa siya, parang going bullish, tapos medyo nasa neutral pa yung itong nasa day na niya, bar. Medyo contradicting siya sa sa kung, siguro kung titingnan natin dito sa 1 day. Ito nga, bullish si AUD, tapos si CHF is bearish. Kaya ito siguro yung na-explain na may paputa tong bullish. So possible na bullish ang momentum ni AUD CHF. So, ang next ko pong titingnan is si AUD-JPY. Si AUD-JPY naman po, para nagpapakita siya ng potential reversal from bullish momentum to bearish. So, positive yung naging first na assessment natin dito na pwedeng selling bias tayo kay AUD-JPY. And punta naman tayo kay NZD. NZD. Tapos kay NZD-JPY.
Ganun rin po, katulad ni AUDJPY, may ano siya, parang bearish yung overall momentum niya pero nagpapakita siya ng bullish retracement. Same sa pinakita ni AUDJPY, which is medyo sumabay siya sa sa naging assessment natin dito na selling. Selling si AUDJPY at si NZDJPY. And kung and next nating pupuntahan is si NZDCHF. Dito medyo ako skeptical kasi nasa gitna siya. Hindi pa sure yung momentum ni nung pair na to. And yun po yung initial assessment natin sa apat na currency pairs na to. And pupunta tayo sa sa intermarket analysis. Una kong titingnan is yung economic data ng bawat economy. Una natin titingnan is si Australia. Sa ngayon parang positive naman yung pinapakita ng data niya. Yung GDP growth rate is although bumaba siya overall, para sa akin nag-increase pa rin siya ng 0.2%. So positive pa rin 'yun. And dito rin sa GDP annual growth rate, ah, nag-increase rin ng 0.1% from 2 naging 2.1. Tapos yung unemployment rate nila tumaas. Medyo negative to. Negative kay Australia. Tapos since yung previous na high impact news ni Australia is itong kay interest rate, which is nag-maintain lang naman, and yung inflation nila is bumaba. So assessment ko dito is positive para kay Australia. And next nating puntahan is yung stocks and bonds ni Australia. Wait. Una kong titingnan is yung stocks. Kung makikita natin dito, yung stocks ni Australia is positive. So, indication to na magiging strong yung currency nila. And next po yung bonds ni Australia. Dapat namumula to para to confirm na lalakas yung Australian dollar. And yun nga po, may sign na since nag-red tong weekly sa bonds ni Australia, so possible lalakas si Australian dollar. And next naman po is si New Zealand. Next ko pong titingnan is New Zealand. Kay New Zealand, medyo negative pa rin yung pinapakita ng data niya. Ito po si GDP growth rate, nag-decrease. Yung annual growth rate niya, nag-decrease. Tapos yung inflation rate, although bumaba po. And yung interest rate niya, nag-maintain lang to 5.5. Medyo baba pa rin yung yung economy ni New Zealand based sa data po dito. And next ko pong titingnan is yung stocks naman at bonds ni New Zealand. Sa stocks, parang neutral lang. Walang masyadong, hindi naman siya nag-green. Tapos, so possible. Although may indication dito na nag-increase, siguro going to para sa akin mahina pa yung
yung New Zealand dollar sa ngayon. And to check, sabay natin yung bonds. Mm, so namumula na siya. So may possibility na magkakaroon na ng bullish momentum to si New Zealand. Although mahina pa siya sa ngayon, siguro may uunti na siyang babawi to ano, buying momentum po. Tapos, so as of now, yung assessment natin, si Australia, ah, may kalakasan, tapos si New Zealand, ano, mahina pa rin. And next naman is si Japan. And based po dito sa pinapakita ni data ng Japan is humina po yung ano nila, yung growth rate nag-decrease ng negative 0.1, tapos yung itong GDP growth annualized nag-decrease rin po. Para medyo negative yung ano, yung economy ni JPY ngayon. Tapos yung interest rate nila nag-maintain pa rin into negative rates, although ah, may balak na rin silang ano, kung babasahin natin dito, si Japan is, although may balak silang mag-increase ng interest rates may balak silang maging positive yung interest rates nila. Gagawin nila ito ng ano, parang gradual lang, hindi yung isang isang bagsakan, parang ganun. Ganun yata yung plano nila para sa economy nila. Tapos titingnan natin yung stocks at bonds po ni Japan. Yung stocks ni Japan malakas, meaning lalakas si JPY. May tendency na lalakas si JPY. To confirm, titingnan natin yung bonds JPY. May kina ay may kina. I mean, may kalakasan pa rin. So possible kung lalakas man si JPY, siguro hindi pa mm, hindi na later part pa. If magiging negative tong bonds na to, yan na yung parang magiging confirmation na talagang lilipad na si JPY para sa akin. Next naman po is si kay JPY is si ano yung hindi pala, mali. Punta naman tayo kay CHF, Switzerland. Kay Switzerland naman, medyo positive naman yung pinapakita ng data niya. Nag-increase yung GDP annual growth rate, tapos yung itong unemployment rate medyo delik sila dito kasi nag-increase. Yung interest rate nila nag-maintain lang naman, tapos yung inflation nila bumaba. So possible uh, showing signs of strength to si CHF.
Tapos titingnan natin yung ano niya, yung stocks tsaka bonds. Yung stocks ni CHF, showing signs of strength naman which indicates na may tendency na lalakas yung CHF. Ito. Although relatively mahina pa rin siya, yung stocks nila dahil dito sa weekly na ano, data. So, showing signs of strength na din po siya. Sa bonds naman po, Switzerland, neutral sa ngayon. Kung kung magiging negative to, magiging malaking indication yun na lalakas na si CHF. So, sa ngayon, as of ngayon po, parang ang nakikita ko si AUD, tsaka si AUD, ah, may kalakasan pa rin. Tapos si NZD, showing signs of strength. Although relatively mahina pa rin siya. Si JPY, leaning into I mean bullish momentum. Tapos si CHF is may ano siya indication na magiging strong yung currency nila although relatively mahina pa. Tapos yung sunod kong titingnan is itong sa Forex Factory for possible high impact news for the upcoming week. Sa nakikita ko po dito, yung may high impact news is si CHF. Ay, may kinalaman sa CPI nila monthly. Base po dito, parang ang speculation nila is mag increase ng interest rates from 0.2 to 0.5%. Kung babalikan natin yung interest rate ni CHF, parang dito po, meanwhile, economic growth is likely to be weak. So, parang kung mag increase man lang sila ng kung mag increase sila ng currency, yung value ng currency nila, parang hindi siya ganun kalakas. So, possible itong itong high impact news na to, pwedeng possible bullish retracement for bearish na overall momentum. Parang ganun yung nakikita ko kay CHF. So, base po dito, yung kung titingnan natin yung chart, una kay AUD-JPY, since si AUD, based sa naging assessment ko is may kalakasan siya, and si JPY, although magpapakita siya ng signs of strength, gradual daw po yung pag increase nila ng value, and based po dito sa sa risk on risk off, bullish yung niya, pero overall parang sa ngayon bearish pa rin siya. Although wait na lang natin kung anong mangyayari sa Monday. So sa nakikita ko dito sa chart, parang ganun po. May bullish na momentum, pero parang bearish yung overall sentiments niya.
kasi dito na yung high, tapos nagpababa na siya dito. Tapos ito yung parang another retracement. And based po sa ano, ito po yung nakikita kong ano coach, parang supply dito sa part na to, itong candle na to. Kasi nagkaroon dito ng ano, bearish engulfing. Although may nakikita din po akong parang supply dito. Ito na lang po yung parang pinalo ko. Not sure coach kung tama ba tong ginawa ko. And yung demand is dito po, may parang bearish doji na nagkaroon ng bullish na ano, ito sa part na to, bullish na engulfing candle. Tapos pag ano ko, paglagay ko ng fib retracement dito po yung parang naging entry zone. So yung price currently nasa GP3 na I mean sa ano, sa entry zone natin. So possible magkaka GP3 possible GP3 entry na ano, selling, posibleng selling. Tapos po, if ever na yung galaw ni market ngayong Monday is gaganon siya, I mean from here, gaganon siya, ah, siguro, ano na ako coach, bullish na yung bias ko dito. Since, ah, bullish na yung current momentum ni market sa pair na to. Pero kung ano, kung sakaling kung sakaling dito pupunta si market tapos magre-retrace dito, I mean, if dito pupunta si market tapos magkakaroon ng parang signs of retracement, mag-GGP1 ako dito, coach. Parang ganun. Parang ganun yung gameplay ko sa pair na to. Tapos kay NZD-JPY, in-selling yung initial assessment. Dito ko po nilagay yung may nakikita kong supply dito. Tapos yung demand is etong candle na to. Paglagay ko ng ano, fib retracement, dito ko nakita yung possible entry zone natin na mag-sell. Since yung price is nandito, so possible magkakaroon ako ng GP1 entry dito. Sa limit po, parang ganun. Tapos kay AUDCHF naman, since bullish yung assessment natin, based po dito ko po nilagay yung ano, yung supply niya dito po sa part na to. Tapos yung demand is eto. Since dito po wala akong nakitang engulfing pattern. Although dito po yung parang low niya. Dito po yung parang clear na engulfing candle po. Kaya dito ko po nilagay yung ano, yung demand. Tapos pag retrace ko pa ganun, nakita ko na parang may attempt na siyang basagin tong supply na to. So currently nagre-retrace na siya into our entry zone.
So possible if ngayong Monday, kung pupunta man yan dito pababa, mag-GGP3 na po ako dito. Or if ever na lalagpasan niya tong zone natin dito banda, dito sa part na to, possible magiging selling yung bias natin. Parang ganun po. Then, kay NZDCHF naman, ito po yung nakikita kong supply. Tapos, yung demand naman is etong green candle na to. Itong green candle na to. Since walang dito sa pinakababa, wala akong nakitang engulfing pattern. Posible po ito, pero parang hindi kasi siya, hindi niya overall na nakain yung itong bearish candle na to. So, itong doji candle na lang po yung ginawa kong demand zone. Tapos po, pag retrace ko, nasa na siya. Yung price, si market nasa nasa entry zone. So, possible, mag-GGP3 ako dito. GP3. Oops. GP3. 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 Or if ever man na aakyat si market, parang pag pagkakita ko sa chart is nag ganun na yung price, mag-GGP1 pa rin ako dito, coach. Since si NZDCHF, although hindi pa ganun ka-clear yung sentiments natin kay NZDCHF, since si CHF is bearish siya, I mean, may signs of bullish momentum siya, pero parang weak lang daw yun. So, medyo skeptical pa ako sa na to, sa pair na to. Kasi mahina si NZD sa ngayon, although may signs na nag-change na yung momentum niya, posibleng ito na yun. Kaya yun po yung ko, coach, yung assessment ko. And yun lang po, coach. Thank you po.